po sa inyong lahat. We hope you're safe and dry wherever you are this Friday afternoon. Sabahan niyo po ulit kami hanggang alas 3 ng hapon as we bring you the day's latest stories. I'm Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera, nakatutok pa rin tayo sa Bagyong Christine at ang malawak na pinsala na iniwan nito. Pero sa bawat madilim na kwento, laging may liwanag. And of that, let us not lose sight because this is Afternoon Delight. Okay, it is Friday, October 25. Alam mo, usually pag Friday, sinasabi natin medyo chill, ano? Pero hindi chill eh. Buong linggo at naging challenging nga ang this whole week para sa marami nating mga kababayan, lalo na yung naapektuhan ng severe tropical storm na si Christine. Kita nyo naman, medyo mas maliwanag na po behind us. Medyo humuhupa na ang ulan, even in the provinces. Pero dito sa Metro Manila, ayan, umaaraw na nga before lunch. Pabago-bago eh. Pero syempre marami pa rin areas, lalo-lalo na dyan sa northwestern part, halimbawa ng Cagayan, ano? May signal number pa rin. At as we speak, well, si Christine is on her way out ng Philippine Air Response. Pero ito nga, by Monday daw, may posibilidad na baka mag-interact sila nitong papasok na sama ng panahon dito sa eastern side naman ng ating Philippine Air Responsibility. Pero nasa 2,000 plus kilometers away pa yan. And too early to tell. Pero parang ganun nangyayari sa Undoy. Alam mo ba yun, Denise? Yung Fujiwara effect na tinatawag. Yun na nga. Nag-iilahan yung dalawa. Yes, there is always that possibility. So again, still be ready and maybe ready rin to help storm victims as well. Opo. Okay, so umpisahan natin with our handa muna, the light of the day. Mainit pa rin para sa mga malamig na panahon. Ngayon po ay chicken mami kung kahapon ay lugaw. Chicken mami naman po ngayon. Mga comfort food, ano, mga broth na pampainit talaga ng kalooban, ng diwa. This one is siguro a notch better than chicken soup. Yung chicken soup for the soul na tinatawag. Dahil ito may noodles. At tigit sila, may itlog. Ito pakita natin. Nakita Ano ko binubuelohan. Parang tinainan ni Christine yung naman ng iyong mami. Grabe siya. Oo, so yun naman ng ating chicken mami. Meron, ayan, yung noodles. Kita ba? Ayan. May cabbage. Tapos may pieces of chicken. Ayan. Okay, sa mga magtatanong, saan nyo binili yung mami nyo? Well, binili ito ng ating Kuya Glenn sa isang paresan. At hindi kita-kataka na ang pares, mga lugar na nagbebenta ng pares ay nagbebenta rin ng mami. Dahil, normally, ang ginagamit na beef brisket sa pares ay originally intended talaga para sa mami. Kaya mapapansin mo, yung cuts halos pareho. Yes. Tapos, ito, dadagdagan lang nila ng konting sabaw, konting broth, konting sabaw ng baka. Yun yun, na noodles, transformed instantly. Yan. Okay. Nasaan ka kagabi nung kailangan kita nung napakalakas ng init ng hangin? Naramdaman mo ba? Anak ko, ramdam na ramdam ko at ako'y may inaayos dun sa aking pag mga place, no? Hindi ba pag mga ganung mga matataas sa lugar ay parang oblivious ka sa weather? Hindi kasi yung bintana dinig mo yung tubig eh. Ayun Tapos kahit yung palo ng tubig sa aircon, dinig dun sa unit. Kaya talagang nakakakaba. Mabuti ka mo, naririnig mo lang yung palo ng tubig. Sa area ko naman kagabi, may naririnig ako mga bumabalentong na mga yero. At mga sasakyan na nagsastruggle paakyat. Nakikita mo talaga na yung blinding rain at kasabay ng malakas sa hangin. Ibang klase kagabi, medyo sabihin natin for 2 hours siguro straight, medyo may pagka-apocalyptic yung pakiramdam last night. Tsaka ang tagal bago matapos kasi late na ako nakatulog mga 1:30. Correct. Mga hanggang alas 12 or past midnight, talagang ang lakas pa rin eh. At higit sa lahat, sa kalye namin, buti na lang hindi ako dumaan doon. May bumagsak na puno. Alam mo ba yun? Denise Tan, anong pangalan na ito, nag-post ng larawan. Nagbibihira ang bumabagsak na puno sa Project 2, ano? Pero ito talaga, makikita mong gaano katindi talaga, gaano kalakas yung... Malaki yung puno? Malaki-laki rin siya, masasabi natin, ano? Yan, oh! Bang! Ay, grabe. Kita ba? Ito sa Bignay Street. Buti walang kawad ng kuryente tinamaan. Hindi, tsaka isipin mo na lang, ang pinag-uusapan nga natin in the past 2 days, hindi yung hangin yung binabantayan. It's been the
downpour. Tapos ganyan, Pero nakakapagpabagsak kagabi, ng puno. hangin yung Oo. issue. Matindi. At buti na lang hindi, pero may areas pa rin na tumaas yung tubig kagabi, no? At hindi po ibig sabihin na porque nasa labas na, no, ng kalupaan itong si Christine. Hindi ibig sabihin to na safe na tayo. Yes. Dahil ang lapad-lapad nga ng diameter, ng napakalawak ng sakop nito. So, tandaan natin, ano? Nandun siya sa may Philippine Sea. At yung ulan umaabot sa Kabikulan. Kasi 'di ba Lalo yung huli nga nating nakausap, if I'm not mistaken, it's 1,760 yung kanyang diameter. Yun yung last update na nakuha natin, no? That was nung Wednesday, I believe. At ang takot nga, Tita Denise, pag bumalik na naman 'tong tubig, may chance na hihigop na naman ito ng intensity, ng lakas. Oo. All right, now let's see the latest on severe tropical storm Christine. It is expected to exit the Philippine area of responsibility by this evening. Christine was last located 255 kilometers west-northwest of Bacnotan in La Union. It is packing wind speeds of 95 kilometers per hour and gustiness of up to 115 kilometers per hour. Pag-asa said there is a developing chance that Christine could re-loop over the West Philippine Sea. That means it could head back towards PAR as a result of the Fujiwara effect, yung sinasabi ni Lord. That phenomenon when two storms interact and circle around a common center. But this still depends on the behavior of the tropical cyclone east of PAR and other weather systems. Diyan mo makikita, partner, yung gaano kalawak itong si Christine. Tumatawid siya sa Philippine Archipelago para makipag-interact doon sa papasok na sama ng panahon. Ano? Meantime, signal number 2 and 1 remain in effect over parts of the country. And Christine will continue to bring rains today. Now, Batangas also took a beating from severe tropical storm Christine. Let's get a picture of the situation there from Vice Governor Mark Leviste. Vice Gov, magandang hapon po. Kamusta po ang Batangas matapos ang malakas na ulan dyan kahapon? Magandang hapon po and thank you for having me on your program. Tatapos lang po ng aming Provincial Disaster Risk Reduction Management Council meeting headed by Governor Hermelando Mandanas. And the recommendation of our council is to place the province of Batangas under a state of calamity. Bagaman may mga bayan, two to be exact, Lemery and Cuenca, that have declared a state of calamity for their respective localities. At this juncture, as of 10 in the morning today, we have a total of 266 evacuation centers that are still open. That covers around 325 barangays with a total of 6,473 displaced families, or equivalent to 22,266 individuals. Right now, we have around 700 damaged houses, both partially and totally damaged. And unfortunately, we have 21 reported deaths and 18 still missing. Vice Gov, sorry, to confirm po, yung 21 reported fatalities, are these all confirmed? Yung 21 po are confirmed and verified. These are the following: 2 in Lipa, 13 in Talisay, 1 in Laurel, 1 in Calaca, 1 in Cuenca, and 3 in Agoncillo. And as I mentioned earlier, we still have 18 people that are still missing. Opo. Vice Gov, si Lord po ito, no? Kamusta ho ba yung Batangas Provincial Hospital? Kasi kahapon po may balita po na
dahil pinasok rin siya ng tubig ay hindi na po nagpapa-admit ng mga pasyente. Ito ho ba ay naayos na po yung sitwasyon? Sir? Opo, generally, humupa na rin ang baha, hindi lang sa Batangas City, kung hindi sa maraming bahagi ng ating lalawigan. Pero dun sa mga severely flooded areas, ang natira po ay mga burak, putik, at lupa galing sa landslide o di kaya sa karagatan. Opo. Kaya ang marami po sa mga areas nito ay sa paligid ng lawa ng Taal, sapagkat sa ibabaw ng kanilang bayan, sa mataas na bahagi ng kanilang lugar, doon po nagkaroon ng landslide. Samantala sa babang bahagi ng kanilang bayan, na malapit sa karagatan or coastal areas, nagkaroon naman ng pagbaha. So, kumbaga nagkaroon ng double whammy. At ang nakakalungkot, may mga casualties nga po tayo. Opo. Vice Gov. So, Opo. yung sitwasyon sa Batangas Medical Center ay napugunan na rin po ng local government unit, ng provincial government, at ng Department of Health. Palinaw lang, Gov, no? Dahil po sa baha, kaya hindi po sila nagpapa-admit or hindi naman po filled to capacity na yung ospital, hindi po ganun. Mas baha po yung issue. I have yet to receive the latest update with regards to the operating situation of the Batangas Medical Center. Vice Gov, ano naman po yung... Pero, Go ahead, sir. ano po yan? Go ahead, sir. Sige po. Opo, pero patuloy po kaming kumukuha ng mga updates, hindi lamang sa DOH, kundi pati na rin sa Provincial Health Office para sa mga provincial hospitals po natin. Particularly our facility in Lemery. Vice Gov, ano naman po yung current situation with regard to the power and water supply po? Ang marami pa rin lugar ang interrupted or walang power, kuryente. At patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa mga power providers in different parts of the province. We have multiple or various providers at meron silang iba't ibang protocol at dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pa pong kuryente. Opo. Kong, kamusta naman yung dalawang barko na nandun po sa Port of Batangas na na sumadsad raw siya? Naayos na ho ba yun, sir? Opo, amin ang pagkaalaman kahapon na may nabahura or may barko na maaaring magdulot ng oil leak sa karagatan ng Batangas o Batangas Bay. But we have yet to receive the latest update from the Philippine Coast Guard. We will get back to your station or program immediately upon receipt of any development. Vice, kayo po'y matagal lang naninilbihan sa Batangas. Kung hindi ako nagkakamali, parang no 2020 pa yung Typhoon Rolly pa yata. Ang Batangas ang fourth na naglandfall, ang napakalakas sa typhoon na yon. Kailan niyo ba naalala na nagkaroon ng gantong katinding sitwasyon sa Batangas in recent memory? Kasi bibihira ho yung ganyang sabay-sabay na binabaha po ang lalawigan. To be honest, ito po ang aking ika-20 taon sa pananungkulan sa pamalang panlalawigan mula noong 2004. Opo. And in the 20 years of my service, mostly as provincial vice governor, this is the first time in my life and tenure to experience the kind of situation that Typhoon Christine brought to the province of Batangas. Hindi po ako exaggerated, wala pong bola, pero ngayon ko lang po naranasan at nakita ang ganitong epekto dulot ng isang bagyo. Marami po sa aming lugar
na hindi binabaha dati Opo. at hindi mo inakala na babahain lalo higit halos lampas tao ang level of flooding. Opo. Pero nagulat po kami lahat na ito ang naging epekto sa aming probinsya. Sa katunayan, nung Huwebes ng gabi, nung aming nabalitaan na yung pagpasok ni Christine sa ating bansa, ito'y pinaghandaan namin sa aming lalawigan. Pero as of Thursday afternoon and Thursday night, malakas na hangin pero mahina ang pagulan lamang ang aming naranasan. Nagulat din po kami na nung kinaumagahan, talagang tuloy-tuloy at napakalakas ng pag-start ng ulan. At hindi po namin in-anticipate na tatagal po ito ng halos buong araw. Mula hating gabi, umaga ng Biyernes, hanggang kaninang madaling araw. Opo. Yung ganyang eksena po, hindi natin na-associate yan sa Batangas. Mas usually mga panorte yan o down south. Pero Batangas talaga normally hindi nakakaranas ng ganyan. Ano ho bang kailangan pa ho I'm ng sorry, I got confused already with my days. But I was referring to Wednesday night. And then yesterday was Thursday. Pero hanggang kaninang hating gabi, Biyernes ng umaga, ay walang tigil ang ulan up to until around 3 o'clock in the morning. Opo. Sir, like what you mentioned a while ago, no, more than 42,000 individuals are dealing with the effects of Christine. Ano pa po ba yung talagang kailangan ng Batangas ngayon from the national government? Yes, iba ang pangangailangan ng ibang lugar, local government units, from the national government, even from the private sector, and other good Samaritans who are willing to extend assistance and help to our kababayans in the province of Batangas. Halimbawa po, sa mga evacuation centers, ang pangunahing pangangailangan ay pagkain pa rin, pagkain at gamot. Maaari yung mga ready-to-eat meals at hindi na kailangan lutuin pa sapagkat limitado rin po ang resources sa iba't ibang bakwitan at tulad ng napag-usapan natin kanina, mapahanggang ngayon, may power interruption pa rin sa ibang lugar. Pangalawa po ay mga panit, kumot at hygiene kits. Kasama na po dyan ang mga tubig na pang-inom at pang-hygiene o linis at pangligo. Sapagkat sa mga ibang lugar, na-cut off ang water line. Kaya iba pa ang aming kahilingan para sa tubig pang-inom at tubig pang-ligo o panglinis. In other areas kung saan nakaranas ng landslide, kanina galing po ako sa Municipality of Cuenca at ang kahilingan ng ating alcalde doon, Mayor Alex Magpantay, ay force multiplier para sa rescue and retrieval ng mga nabiktima ng landslide. Well, sir, we So know... yung mga mountaineers and hikers po dyan, yung mga mountaineering groups na available at willing na tumulong, mangyaring makipag-ugnayan po sa local government unit ng Cuenca. Alam nila yan dahil ito ang bayan ng prominenteng Mount Makulot at doon sa Barangay Don Juan, nakaranas po ang area o barangay na yun ng malubhang landslide kung saan may isa na pong reported death and 5 are still missing.
Well, sir, again, we know there are a lot of concerns that needs your attention. We thank you for your time. Maraming salamat din po sa lahat ng inyong mga updates. Again, that was Batangas Vice Governor Mark Leviste. Hangad po namin, of course, ang mabilis na pagbangon ng ating mga kababayan dyan sa Batangas. Maraming salamat at mag-iingat po kayo. Thank you, Paring Kong. Alright, at this point, kakumustahin natin ang syudad ng Naga. Isa po sa mga lubhang na apektuhan talaga ng matinding pagbaha ni Bagyong Christine. At makikibalita tayo ngayon sa isa po sa mga first responders doon mula po sa Angat Buhay. Magandang araw po, Ma'am Camille Tolentino Genuino, ang treasurer po ng Angat Buhay. Ma'am, kamusta na po ang Naga ngayon? Good afternoon po. Ang Naga ngayon, many parts are still underwater. Lubog po sa baha. At marami pong lugar ay wala pa rin kuryente at wala pa rin tubig. So, hindi pa siya ligtas sa ngayon, and many areas po are very hard to reach pa rin. Ma'am, ano po yung areas na that are still isolated because of the massive flooding? Areas around Naga, including Milaor, Gainsa, Kamaligan, and the outskirts also, Nabua, towards Iriga. These areas are also still underwater up to now. Neighboring towns of Naga City. Ma'am Camille, yung Angat Buhay ho ba hanggang ngayon ay may calls pa rin for donations? Tuloy-tuloy pa rin ho ba yung pumapasok sa inyo? Opo. Yes po. Since Wednesday morning po, we've been receiving donations here at our office at 84 Cordillera Street. Donations in kind are being brought here to our office. Opo. But all cash donations are through our partner, Kaya Natin, Movement for Good Governance and Ethical Leadership. Sila po yung nakakatanggap ng mga cash donations. So, as of today, nasa 16,376,783 pesos na po ang mga cash donations na tinanggap ng Kaya Natin. So, Angat Buhay is receiving donations in kind, which include rice, water, canned goods, as Gov. Leviste said earlier, easy-to-eat food, mga instant noodles po, hygiene kits, medicines, diapers for adults and for children, sanitary napkins. Unfortunately, we cannot receive any clothes, whether used or new, pero blankets and towels are welcome po. Curious lang po, ma'am, bakit po hindi pwede sa clothes? May mga ethical concerns po sa clothes because sometimes po it's difficult to distinguish kung ano yung mga pangangailangan, may mga differences sa culture ng mga tao, may mga different masyadong maraming variances po sa clothes. So more of blankets, towels, and immediate needs for especially food and water, drinking water po. Ma'am, in the past few days na may pinapakita tayo, no, na yung mga roads talagang mataas pa rin yung tubig. Marami na po ba kayong napasok na mga areas at yung nakakausap nyo po mga residente? Usually, ano po ba yung mga nadidinig nyong sa loobin nila? Yun nga po ang mahirap. So every day, nagde-deploy kami ng 4 na truck from here. Pero mahirap talagang umabot sa mga areas. So nagpa-partner kami sa mga tao na nasa local areas para sila na rin po ang nakakapag-deploy doon. Maraming areas are still impassable. Mayroong reports, ma'am, na some parts of Kamsur daw ay may mga individual na nananamantala na ang rescue for pay o pay for rescue daw. Ang nagkakahalaga daw between 2,500 to 5,000 pesos. May mga nabalitaan ho ba kayong ganun, ma'am? I read about that, but we don't know anything about that. In fact, we are getting a lot of donations for rescue boats. Doon din po kami nagfo-focus. May 45 boats na po kami na napadala. At incoming pa rin ang donations for rescue boats. Pero
in line with what you're saying, we really need to beware of scammers. Marami rin pong nagpo-post as Angat Buhay na may mga binibigay na GCash account or bank accounts na hindi naman po amin. Kaya nga hindi kami tumatanggap ng cash donations at this time. So, iklaro natin na ang lahat ng cash donations ay dinadaan sa Kaya Natin movement. I see. Ma'am, ito, objective lang po at I hope yung ibang tao hindi masamain o lagyan ng politika. Of course, alam po natin na kakaiba talaga itong si Christine at extraordinary circumstance ang nilagay niya sa inyong lugar. Ano? Pero ang objective assessment po ninyo sa government effort naman kahit po papaano, ano po naman ang caught unaware, caught off guard ba? Kumbaga, hindi masyado nagkabulagaan ho ba? Yeah, I'm not in a position to make a comment about the government efforts because I am based here po sa Metro Manila sa aming office. Pero definitely caught off guard ang mga tao kasi pati yung public nabigla sa volume ng ulan and mabilis na pag-agos ng baha na nangyari sa Naga City. First time po na ganun kalala ang mga baha. So it seems na ang Naga kasi po ay basin. So yung tubig na galing sa Mayon and galing po sa mga Kisarog, dito po nagko-collect lahat ng tubig. But on our own, we are doing our own efforts sa volunteerism. So dito po sa Metro Manila, 24/7 po ang volunteers dito sa aming office. Minimum of 60 volunteers come in daily hanggang gabi, hanggang madaling araw. May mga tao na tumutulong pa rin. Opo. Sa mga gusto po mag-volunteer, ano-ano bang mga services pa ang hinahanap ng foundation? Opo. Pwede pa lang silang pumunta dito sa office. Masaya yung mga volunteers dito. Puro walk-ins lang po. And maraming trabaho na pwedeng gawin. Nagsusort ng mga relief goods, nagbubuhat, naglo-load ng mga truck kasi nga po everyday, 4 yung truck na nade-deploy namin. And as soon as, by the end of the day, ang rule namin po, lahat ng donations received on that day, nade-deploy kaagad. Kasi by the next day, napupuno naman po yung office namin ng panibagong donations. Ma'am, we know you're a very busy person right now. Pero habol lang po namin yung status po ulit ng donations that are raised. Kanina nabanggit nyo na po yung numero, no? And yung in-kind na rin po na donations sent to you. In-kind, we have close to 5 million. So it's 4,958,499 pesos. And in cash, it's over 16,376,000 pesos po. Yes. Okay, so makikita naman mga sa social media pages ng Angat Buhay kung saan ang address at pwede mag-walk-in, sabi po ni Ma'am Camille. Okay po, Ma'am, ano? Pwede mag-walk-in? Yes, humihingi rin kami ng pasensya sa aming kapitbahay kasi nahaharangan po sila ng mga truck, ng mga volunteer at ng mga deliveries ng goods all day. Opo. Okay. Ma'am, mabilis lang po. Asan po si dating VP Lenny po ngayon, Ma'am? Nasa Naga po siya. Opo. Kagabi po, hanggang gabi, nagde-deploy pa rin ng goods sa mga hard-to-reach areas. Kasi pati po sa mga rescue boats, ang mga maliliit na rescue boats lang ang nakakadaan sa ibang mga small roads. So, nasa Naga po siya. Opo. At wala po siya pinamimigay na 500 piso. Joke lang po. Okay, on that note, maraming salamat sa oras po ninyo. Ang treasurer po ng Angat Buhay, si Ma'am Camille. Salamat po sa inyo. Thank you, Ma'am. After the break, kukumustahin naman natin ang iba pang mga lugar sa bansa na apektado ni Christine. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. And here are more stories on severe tropical storm Christine's impact.
13 individuals are feared dead due to the storm. The Office of the Civil Defense logged 11 fatalities in the Bicol region, 1 in Calabarzon and 1 in Central Luzon. Over 500,000 families across the country have also been affected by Christine's onslaught. A total of 21 cities and municipalities are under a state of calamity. The Social Security System and the Government Service Insurance System are both providing financial assistance to members affected by Christine. SSS offers salary and pension loans for eligible members and pensioners. On the other hand, GSIS has opened emergency loan applications for affected residents in calamity-declared areas. And as we reported earlier, Pag-asa said Christine could recurve over the West Philippine Sea and return to the Philippine Area of Responsibility on Sunday or Monday. However, the State Weather Bureau said this scenario still depends on the behavior of the tropical cyclone east of PAR as it interacts with other weather systems. As of 11 a.m., Christine is forecast to exit the country's monitoring zone this evening. At this point, kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Bicol region na lubhang talagang napinsala ng bagyong Christine. And for that, we have Office of Civil Defense spokesperson for Region 5, si Germil Alexis Naz. Magandang hapon po, sir. Hello po, sir. Hello po, ma'am. Magandang hapon po sa ating lahat. Opo. Okay, so far, dyan po sa region, ano pa yung mga areas, marami pa rin ho ba mga areas na hindi pa rin po marating ng mga rescue teams? Locally po, may mga rescuers po tayo, sir, on the ground. Pero yung mga augmentation po natin galing sa ibang mga probinsya papunta sa Camarines Sur ay medyo nahihirapan makapenetrate po dahil po sa level ng tubig dyan po sa Milaor, sa San Fernando at sa Nabua. Pero we have already coordinated po with DPWH and PNP para ma-identify po natin yung possible na mga daanan na pwedeng tahakin ng ating mga augmentation personnel from the different provinces and other regions po. Sir, ano naman po yung nakukuha niyong reports regarding the casualties dyan po sa Region 5? Sa ngayon po, ma'am, may naiulat po sa amin dito sa aming Emergency Operations Center na 11 na namatay dahil po sa bagyong Christine. Pero ito pa rin po ay subject for validation ng Management of the Dead and the Missing Cluster. 3 po sa Albay, 5 po sa Catanduanes at 1 po sa Masbate, Sorsogon, and Naga City. Ano naman po, sir, yung mga lubog pang areas sa baha po? Sa ngayon po, ma'am, may mga nasa 68 LGUs na may 788 barangays na may na reported still flooded po dito po sa aming region. Laking bagay, sir, na at least operational yung airport. Kasi Ayan po, sir. Yung Bicol International Airport ay kahit papaano ay operational pa. So at least medyo mabilis yung pagdating kahit papaano ng mga galing at least sa Maynila. Yes po, sir. And nag-coordinate din po kami sa CAAP para po yung Naga Airport po natin ay ma-extend po natin yung kanilang hours since wala po atang night capability si Naga Airport. Kasi doon po yung in-identify po natin na pinakamalapit na pwedeng lapagan ng C-130 planes from the national government and other regions para makapagbigay po ng response assistance dyan po sa Camarines Sur. Sir, kamusta? Matanong ko lang, historically, kailan ho naalala ninyo na ganito nakaranas ang Bicol ng ganito katinding dilubyo? Based on my experience, sir, ay hindi ko maano, sir, kung yung ganitong region-wide talaga na effect. Wala talaga ako, sir, na maalalang ganitong region-wide talaga siya from Camarines Norte hanggang sa Sorsogon and even Masbate ay talagang apektado po. Pero kung titingnan po namin, parang nakatulong, ang naging dahilan, yun na lang, sir, pala, yung naging dahilan po talaga nito ay yung approximately 24 hours po na heavy to intense rains dito po sa Bicol region dahil nag 10 kilometers per hour po yung takbo ng bagyo for how many hours po? Mabagal. Kasi normally, ang dumadali sa region po ninyo, sir, ay malalakas sa hangin. Kung hindi dyan sa Albay, doon sa may Catanduanes. At
Pero bihira yung na halos sabay-sabay, sir. Tama ho ko yung sinabi ninyo, no? Yung Masbate pala, kamusta? Ngayon, sir, nakakabango naman, sir, yung mga affected nating population dun sa Masbate kasi as compared po sa mainland Bicol ay di po gaanong apektado. Pero may mga affected areas po sila and nagpapasama din kami sa Provincial Government of Masbate dahil kausap ko po kanina dahil tatahak na papuntang mainland Bicol yung kanilang team to augment Camarines Sur. Maraming areas din po ron na I suppose ay mukhang prone to landslides, ano, sir? Kabundukan. Yes po, sir. Meron din po dyan sa Masbate and even storm surge and flooding hazards po. Sir, kanina nabanggit nyo, no, nasa 788 barangays po yung lubog pa rin sa baha. May mga areas po ba na hindi pa rin po ma-reach ng mga rescue team? Technically po, ma'am, wala pong nakarating sa amin na information na talagang geographically isolated po. Since kaya naman pong ma-penetrate ng mga army trucks yung ating mga flooded areas sa ibang barangay. Ito lang po talaga dito sa part ng San Fernando at Milaor. Ito po kasi yung choke point ng papasok dito sa Naga City. Pero yung dito po sa mga munisipyo po dito po sa gitna ng Camarines Sur ay may access po naman po dyan ang ating Provincial Government of Camarines Sur para makapagbigay po ng assistance. Pero they still request for additional manpower since nakailang araw na operations na po and baka kailangan din ng additional na tulong para mas mabilis po yung pagbigay natin ng assistance. Diyan po ba, sir, yung Naga River, nakaapaw pa rin po ba? Hindi pa rin humuhupa yung tubig? So ngayon, sir, ang report po sa atin ni Naga ay still flooded pa po yung ilang parts ng kanilang city. Pero sa Naga River, hindi na po siya yung ganun kataas na level tulad nung nangyari po nitong nakaraang araw sa Christine. So regardless of, let's say, yung changing topography, halimbawa ng mga syudad, ng mga bayan, di ba? Kasi inevitably may mga malls, may mga condominium, may mga bagong mga village na tinatayo. Regardless of that, iba talaga, sir. Kakaiba talaga, extraordinary talaga itong tubig na binagsak nitong si Christine, sir. Yes po, sir. Sa experience ko po, sir, kasi doon sa bahay din namin, pinasok ng tubig. Hindi naman basta-bastang tumataas yung level ng tubig doon sa amin dito po sa Legazpi. Kaya nung nakita kong pumasok ng ganon, alam kong grabe na po yung baha doon sa ibang mga areas po dito sa Kabikulan. Kasi ang last kong na-experience, sir, siguro Reming pa, sir. Doon sa bahay namin, Reming? 2007. Yeah. Hangin naman yun, ano? O may tubig rin ang Reming. Hangin and ulan po yun, sir. Kaya nag-trigger po yun, sir, talaga ng lahar flow yung Reming, sir. Yes, tama. Opo. Sir, kamusta naman ngayon yung supply ng kuryente, ng tubig dyan po sa inyo? May mga reported pong mga lugar po dito sa amin na wala pa pong kuryente. Lalo na po dito sa mga lugar po sa Camarines Norte, Camarines Sur area. Marami pa pong reported sa amin. Even Masbate po. Pati na rin po yung linya ng communication sa ilang parts po ng Camarines Sur. Kaya po yun din ang isa sa requests ng Camarines Sur na fina-facilitate po namin ay yung Rapid Emergency Telecommunications Team and also yung teams ng mga national telcos po natin like Globe and Smart baka para masimula na daw po yung pag-repair dahil isa rin po na malaking tulong kung meron pong fast communications po sana para mabilis yung pagbigay ng assistance sa affected population po. Marami pa rin yung areas na walang mga kuryente, sir, at walang mga signal. Yes po, sir. And sa water naman po, meron naman pong mga na-restore na po na mga services pero may mga iilan pa po na nakareport po sa amin na nagkakaroon ng panakanakang interruption sa water supply po nila. Ano kaya, sir, yung mga pwedeng take away dito, halimbawa sa punto de vista ng Office of Civil Defense at sa yung siguro in coordination with other concerned agencies rin para siguro maiparating sa publiko na sa punto ngayon ay hindi lang yung wind signal lang dapat ang tingnan natin kung paano tayo magre-react, ano?
Mr. Naz? Yes po, sir. Dito naman po sa amin sa Bicol Region, kapag nagpapa-pre-disaster risk assessment naman po kami together with Pag-asa, ay talagang pinapresent naman po yung expected na millimeters of rainfall. Opo. Pero yun din yung isa na talagang nag-trigger ay yung sobrang tagal po or sobrang bagal nung takbo po niya. Kaya ang very important po sa mga ganitong instances ay mag-revisit ng contingency plans din ang ating mga local government units after na po natin ang recovery period. Isa din po yun sa pwede naming tingnan para kailangang ma-refresh or mabigyan ng assistance sa pag-update ng contingency plan. Pero siguro, sir, that is after the recovery period na po, Opo. sir. Opo. But at this point, sir, ano po yung kailangan ng Bicol Region mula naman sa national government? Sa ngayon po, ma'am, yung mga needs naman po ay na-request na po namin sa NDRMC, nasa NDRMC Operation Center. At kasama po dito yung food and non-food items, rapid emergency telecommunication teams, and yung additional manpower din po para makapag-assist sa iba't ibang munisipyo at syudad po. Alright. Okay. Maraming salamat po sa oras po ninyo at ingat po kayo lagi. Iyan po ang Civil Defense Spokesperson for Region 5, Sir Gremil Alexis Naz. Thank you, sir. Okay. Meantime, several parts of Metro Manila were also flooded due to heavy rainfall last night. And here's a full story from News 5 correspondent Dave Abuel. Panay Map ang may-ari ng bakery na ito sa P.O. Campos Street sa Maynila. Kahit sako-sakong graba ang inilagay niya sa tapat ng tindahan, pinasok pa rin sila ng baha, lalo kung may dumaraang sasakyan. Kung hindi kami magharang, yung mga sasakyan na dumadaan, as in, talaga, yung mabilis. So, ang tendency nun, papasok talaga yung tubig. At saka ang dinidepensahan ko po, yung mabasag yung salamin ng istante ko. Bumaha rin sa labas ng Philippine General Hospital sa Taft Avenue, kaya pahirapang makasakay ang mga pasahero. Stranded din ang ride-hailing app driver na si Ruel Antao at kanyang pasahero. Paupain mo na yung baha para hindi tumirik yung sasakyan. Naapektuhan din ng masamang panahon ang mga pasahero ng LRT-1. Nagbukas kasi ito ng operasyon kaninang madaling araw nang limitado ang biyahe mula Central Station hanggang Fernando Po Jr. Station lamang. Pasado 6:00 na nang makabalik sa normal ang kanilang mga biyahe. Kasagsaga naman ng malakas na ulang dulot ng Bagyong Christine nang sumiklab ang sunog sa Barangay 6 sa Pasay City pasado 11:00 kagabi. Lumakas na agad, sir, kasi malakas ang apoy, malakas ang hangin eh. Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection at mga fire volunteer. Ayon sa barangay, sa isang bahay sa Dapitan Street nagsimula ang apoy. Ang sabi, sa Japanese room daw nitong bahay na to kasi luma na talaga siya actually. Ayon sa BFP, wala namang napaulat na nasugatan o namatay sa insidente. Pero aabot sa 6 na milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Pasado 12:00 ng madaling araw nagdeklara ng fire out ang BFP. Bumagal naman ang daloy ng trapiko sa C5 Road sa Taguig. Napalakad na lang tuloy ang ilang pasahero. Hindi makausad ang mga sasakyan dahil sa malalim na baha. Naglutangan pa nga sa tubig ang mga basura. Binahari ng M. Villarica Road tabing ilog sa Marilao, Bulacan dahil sa magdamag na pag-ulan. Ayon sa uploader, umabot hanggang tuhod ang lalim ng tubig sa lugar. Sa Barangay Linok naman sa Binmali, Pangasinan, pahirapan ang mga motoristang makadaan dahil sa abot tuhod na baha. Isang pamilya naman ang nirescue matapos malubog sa baha ang kanilang bahay. Nasa halos 50 pamilya na ang inilikas sa Binmali na ngayon nananatili muna sa evacuation center. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. All right, you're still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather, but we'll be right back.
And we're back. You're watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera. Okay, makakausap natin ulit ang Pag-asa. On the phone is weather forecaster Ana Cloren. Magandang hapon po. Ma'am, kayo ba'y nakakahinga-hinga na kahit paano dyan sa Pag-asa or nag-aabang kayo doon sa papasok pang isang sa yung low pressure area na inaabangan po natin? Yes po, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngayon medyo pahinga-hinga naman na po ng konti, pero yun nga, medyo may paghahandaan na naman po tayo, no? Dahil itong si Christine ay ngayong hapon, inaasahan natin na lalabas na ng ating area of responsibility. Pero sa ating pagtaya po ay posible po itong mag-recurve o mag-loop pabalik po ulit dito sa ating PAR. At kasabay po nito yung pagpasok din ng inaasahan natin na panibagong bagyo po, no? Posible by Sunday or Monday ay pumasok po ulit ito sa ating area of responsibility. So, early this week, wala pa naman po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero yun nga po, habang papunta po tayo sa midweek, no? Tuesday, Wednesday, hanggang end of the week po next week ay posibleng makaranas po ulit ng mga pag-ulan, lalo na po itong eastern section na ating bansa o yung dalawa po yung track na scenario na nakikita po natin na pwedeng puntahan nitong posible maging bagyong si Leon. Una po, posible dun sa may northern Luzon area po ulit siya tumawid. Pangalawa naman ay medyo lalapit lamang po siya dyan and then magre-recurve, kikilos po palayo ng ating Philippine landmass. So ito po yung ating minomonitor o binabantayan sa kasalukuyan dahil nga po mukhang maulan na panahon po ulit yung naasahan natin by next week. Okay, Ma'am Ana, lumiit ho ba yung diametro nitong si Christine pagkatapos ng dumaan sa Luzon mainland? Sa kasalukuyan po or ngayon po kumbaga po nagko-consolidate na po ulit itong bagyo si Christine dahil nga nasa karagatan na po siya ulit. So, unti-unti ay nagigain na naman po ito ng kanyang intensity o ng lakas. So, ngayon nasa severe tropical storm category pa rin po. Yung diameter niya malaki pa rin po or yung radius niya po umaabot pa rin sa 730 kilometers. So, malawak pa rin. So, kahit lumabas po ito na ating area of responsibility, di natin i-rule out yung possibility na may signal pa rin po tayo sa ilang bahagi na ating bansa dahil sa lawak po nito. Galing rumibaw ni Christine, ha? Ma'am Ana, teka lang, saan po ba, nasan exactly ngayon si Christine? Tapos yung radius po na na-mention nyo, parang basically the same radius that we had, no? I believe yesterday or nung Wednesday po yun. Kung may posibilidad po na pumasok si Leon at mahatak pabalik itong si Christine, aasahan din po ba natin na lalo pang lumawak yung kanyang radius o yung sa kanyang sakop? Yes po. Ngayon po, nasa around 255 kilometers west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur po si Bagyong Christine. At yun nga po, no, nakikita natin na posibleng magkaroon po sila ng interaction sa isa't isa, pero sobrang layo po nila para magkaroon po ng tinatawag po natin na Fujiwara effect. So, sa pagkilos lamang po natin nakikita na posible sila magkaroon ng epekto. So, itong bagyo si Christine ay posibleng manatiling ganyan na lamang din po yung kanya, no? So, kung tumama man po siya sa may Vietnam area, so possible po yung kahit papano ay weakening po nitong bagyong si Christine. So, magdedepende po ito sa kanya magiging pagkilos paglabas po na ating area of responsibility. Ma'am, in terms of siguro percentage, ano po yung porsyento na magiging posible po yung hatakan nitong dalawang bagyong ito, ma'am? Yes, so sa ngayon po yung tinatawag, yung hatakan po kasi natin na term, yan po ba yung tinatawag natin na Fujiwara effect or yung Fujiwara effect po kasi yun po yung parang nagsisiso po yung dalawang bagyo po natin and then dapat po yung intensity nung isang bagyo ay mas kumbaga po nasa tropical storm category or medyo mas malakas pa yung intensity niya, pero sa nakikita po natin posible po sila magkaroon ng interaction pero hindi po yung tinatawag po natin na Fujiwara effect. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Pag-asa weather forecaster Ana Cloren. Okay, sa puntong ito, let's head down south. Kausapin po natin ang ating One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, okay. Klaro na ba ang panahon dyan sa Cebu ngayon?
Yes, Lord, Denise, maayong hapon ka rin yung tanan din na. But actually, I'm not in Cebu right now because I'm in Bacolod City for the Mascara Festival coverage that we'll be doing here over the weekend. And dito sa Bacolod, napakaulan pa rin. At it's raining and the wind is... there are strong winds blowing here and on and off rains here in Bacolod City. But that will not, according to the authorities here, that will not stop them from celebrating the Mascara Festival. Then that will be on Sunday. Now, going back to Cebu, there's a update on the missing 15-year-old that was missing since Wednesday because Lord Denise. He went swimming amid huge waves in Lapu-Lapu City. Now, just this morning, the Lapu-Lapu City Mayor Jonard Chan announced that the body of the 15-year-old was already found somewhere off the seas, still in Lapu-Lapu City. And Sean Clinton Talingting is actually was swimming with friends at that time, and it took about 3 days for the Disaster Management Office and volunteer divers to find his body in the city waters of Lapu-Lapu City. Now, in other news, Lord Denise, there's a cargo ship that went aground or ran aground in Miglanilla town, that's somewhere south of Cebu City, MV or LCT Golden Bella is ran aground because of the huge waves. Also, it landed around 100 meters from the shore, and then the PCG-7 is closely monitoring for possible oil spill, and the 13 crew, according to PCG-7, are all safe. Lord Denise. Okay. Kailan ka babalik ng Cebu, Dale? Anyway, maraming salamat. Ayan po ang ating One News Cebu. Yeah. Thank you, Dale. Ingat ka dyan and ingat pa rin kahit enjoy, ingat pa rin. Okay. On to sports. Yep, ticket sales of the PBA Governors Cup Finals Game 1 are going to flood victims of severe tropical storm Christine. PBA Chairman Ricky Vargas and Vice Chair Al Francis Chua announced that proceeds of the first game between Barangay Ginebra and TNT Tropang Giga will be donated to TV5's Alagang Kapatid Foundation. Alagang Kapatid was one of the first responders to mobilize since torrential rains and massive flooding hit Camarines Sur, particularly Naga City. Game 1 of the PBA Finals will be on Sunday, October 27, 7:30 p.m. at the Inares Center in Antipolo. And for those of you who want to help flood victims, we're showing on your screens now bank accounts and QR codes. All funds will be tracked carefully, and Alagang Kapatid will also report on how they used the funds given to them by the PBA. And in showbiz, Donnie Pangalinan has joined Angat Buhay's relief efforts for Christine-hit communities. Meantime, Nation's girl group BINI launched a donation drive. That and more stories from News 5 correspondent MJ Marfori. Matapos ma-stranded sa Sorsogon dahil sa bagyong Christine, natuloy na ang flight ng bandang parokya ni Edgar. Yun nga lang, imbis na sa Maynila, na-redirect ang eroplano sa Kalibo dahil pa rin sa masamang panahon. Makalipas ang ilang oras, ibinahagi ni Chito Miranda na safe na rin naman daw silang nakauwi. Kanya-kanyang paraan ng ilang celebrities para makatulong sa mga biktima ng bagyo. Ang aktor na si Donnie Pangilinan, personal pang naghatid ng relief goods sa non-government organization na Angat Buhay. Ang Nation's girl group naman na BINI, maglulunsad ng donation drive para na rin sa mga nasalanta. Yan ang biniyanihan, kung saan makakatulong din nila ang Blooms fan base, ABS-CBN Sagip Kapamilya, ang mga brand na kanilang iniendorso. Taga Bicol na matinding niragasa ng bagyong Christine, sina Bini Gwen at Bini Mika, habang taga Batangas naman si Bini Maloy. Nagbabala naman si Miss Cosmo Philippines at Tessa Manalo laban sa fake Telegram account na gumagamit ng kanyang pangalan. Nagngangalang Jonathan Misal ang may-ari ng numero na nanghihingi raw ng donasyon para sa mga biktima ng bagyo. Babala ni Atesa, huwag mahuhulog sa scam na ito. Muli namang isinugod sa ospital ang aktres at content creator na si Ivana Alawi. Hindi pa raw kasi nakaka-recover ang kanyang katawan. Ilang araw lang ito matapos siyang makalabas ng ospital. Hindi naman niya nabanggit kung anong kanyang iniinda.
Okay, kumusta naman natin ang Afternoon Delight viewers sa Facebook at sa YouTube? Tita Denise, yung mga fans mo. Oo, Anong mga sinasabi nila? Kasi meron dito, meow, 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 meow ang pangalan. Hello, Lord and Denise. Lagi na lang natatapat na nag-uurong. Ano? Anong nag-uurong? Ako habang nanonood ng Afternoon Delight. Keep safe, everyone. Okay, sabi ni Johnson. Naguhugas daw, sorry. Naguhugas daw pala ng pinggan. Ibig sabihin nun. Urong? Sabi ni Direk. Okay, sige. John Santelice, sabi niya maaliwala sa Biyernes. Miss Lee, sana magtuloy-tuloy na ang sikat ng araw. At mangyayari yan kung ngingitian kayo ni Denise Tan. Okay, nasa na close-up, Direk? Ayan. Okay, Oliver Calma, putol-putol ang sound. Sorry naman po. Okay, Alex Fuentes, hello. J, Daisy, the MC, malinaw naman sa kanila. Si J pala, si DJ Tulis, yung kakilala namin dati. Okay. Of course, Alex Fuentes, ating suke, forever na nanonood sa atin. Teka lang ito yung pa-close up daw ni Direk. Ayan na. Okay na ba yung ngiti? Naririnig ko na. Come back! Kung kumakain ka palang mami, marami nang magre-record ng video na. Teka lang, nagtataka ako. Ba't may comment dito si Kuya Mer? Kuya Mer, ano itong mga emoji na sinend mo, ha? Si Mer ba yan? Oo, si Kuya Mer. Nandiyan ka sa control, ha? Anong emoji ba yan? Yung satellite may eggplant? Ganon? Hindi. Okay. Wag yun. Okay. Okay. Yung water splash? Hindi ganon? Hindi ganon. Okay, sige. Salamat, Jesus, at Biyernes ulit. Correct. AKA? TGIF. Ayaw na ng Tagalog, ha? Anyway, that will do it for us today. That will do it for us today this week. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. It's a freaking Friday. Hanggang sa Lunes po ulit, alas 2 m. Ako po si Lourdes Vera. Again, wala na si Christine, pero ingat pa rin tayo. Happy week.